GR Lacerda, totoo ba hinamo ni Idol Casimero ni Sultan? May mga reports, Idol, pero that is part of ano siguro kasi, pero alam naman natin, Idol GR, na hindi talaga lalabanan ni Champ Casimero kasi siyempre nagpa-ranking pa rin si Champ Casimero at itong si Sultan papasok na. Pero kung pagbigyan po itong si Sultan makalaban si Nery, well, yan, hindi natin alam magpang-abot talaga si Champ Casimero at saka si Sultan sa laban. Hindi natin ano, kasi si Sultan lumalaban na dito sa 122. Pero ang tanong kung papayag ba si Nery, alam mo naman si Nery, may lakas din yan si Sultan, hindi rin basta-basta yan. Kung si Sultan kapag ilaban siya dito kay Nery, hindi natin ano, Idol, hindi natin masasabing mananalo si Nery dyan. Real talk lang tayo. Malupit po si Sultan din kung titingnan natin. Hindi po basta-basta. Dahil wala pa po sa ano titingnan natin dito sa 122 wala sa ranking pa kasi si Sultan, mga Idol Ayan wala. WBC wala pa rin. So malabo, Idol. Malabo. Wala. Maaari pang si Champ Casimero sa WBC. Hindi. Para sa akin, Idol, hindi talaga lalabanan. Kahit pa sabihin nating si Sultan, maaaring gustong lumaban ni Champ Casimero kasi parangking. Pero, siyempre, ang promoter ni yan. Kasi pareho silang, isang labanan lang ni Champ Casimero, Idol GR, magiging mandatory challenger niya dito. Kaya, Inoue. Sa WBO, Sa WBO. At saka si Martin din, rank number 4 dyan sa IBF. Si Sultan, wala pang si Sultan, Idol. Wala pa sa maaari makakalaban si Sultan sa mga ibang boksingero kagaya ni Gesta, yung mga ganon. So pwede siya makuha. Maaari din makalaban niya kung kukunin. Siyempre alam naman natin MP, si Gibbons, malupit din yan. Pwede niyang ilaban kasi ang humahawak naman o matchmaker ni Nery, si Gibbons. So pwede niya ilaban ni Nery at saka si Sultan sa WBC. Kung papayag si Nery. Hindi pa rin natin alam yan. Pero alam naman natin, magulang din yung si Nery, hindi na papayag talaga yan. Hindi papayag yan si Nery talaga na lalabanan ni si Sultan. At titingnan natin kung anong magawa ni Sultan dito. Pero dito pa, mga Idol, ito yung sinasabi nga natin, yung kay Angkahas. Ito yung chances na mapalaban si Angkahas dito kay Inoue, Takuma Inoue. So, championship yan, mga Idol. Hoping tayo na manalo si Angkahas dito. Then, Champ Casimero, 2024, baka Mayo na. At makikita natin ang laban ng Inoue versus Casimero, ang daling halimaw. GR Lacerda, matutuloy yan, Idol. Matutuloy yan kasi magiging mandatory na po si Champ Casimero dito sa WBO. Pag manalo si Champ dito sa WBO, dito kay Ogoni, so there's a chances na labanan ni Inoue si Champ Casimero kasi number 1 na siya at magiging mandatory na siya. So wala na pong kawala. Mag-utos yung WBO, depensahan mo yung belt mo, Inoue. Di Casimero kasi siya na ang number 1. So diyan na po, mga Idol.
magaganap. Kasi kung hindi niya lalabanan si Champ Casimero, automatic po idol. Automatic po idol ang belt ng WBO mapasa kamay na ni Casimero. Correct me if I'm wrong idol, o kailangan pang maglaban. Pero para sa akin hindi na ata kasi ayaw niyang lumaban, so mapupunta yung belt. Kagaya ni Manny Pacquiao na hindi siya lumaban ng 1 taon lang ata yun eh. Binigay niya kay Ugas ang belt kasi siya yung number 1. Ganun yun mga idol. So ayaw lumaban ni Inoue, dalawa pong kahinatnan niya. Matanggalan siya ng belt, pangalawa, mapapahiya pa siya sa bansa nila. Totoo ka talagang turtle ka. Bakit ka mo? Ayaw mong lumaban kay Casimero eh. Siya ng mandatory challenger, ayaw. So, ibig sabihin po mga idol, dalawa po ang kanyang kahihiyan. Matanggalan pa siya ng belt, pagtatawanan pa siya ng mga kalahi niya. At totoo talaga na ka pala. Tawag dito. Totoo pala talaga na isa kang turtle kasi ayaw mong lubaban. Ayun po. Diba? So, kahihiyan po idol. Pag ayaw lumaban ni Inoue kay Champ Casimero sa 2024, diyan po malalaman natin ang kahihiyan at matanggalan pa ng belt. So, automatic. Champion si Champ Casimero sa 122. 4 Division World Champion na. So, ngayon, kasi gusto niya umakyat, iwan niya yung belt. So, diyan natin makikita, idol. At baka pwede pang magiging undisputed si Champ Casimero diyan sa 122. No? So, there's a chances mga idol. Walang mawawala kay Champ. Lagi pong nasa kanya ang pabor. Kung aalis si Inoue, ay iiwan niya yung belt niya. Automatic. Di ba? Or maaring yung sino yung pangatlo, Duhini. Pang-apat, Duhini. So, maging number 2 si Duhini. Siya ang makakalaban ni Champ. Pero kapag magbigay na po ng utos, mga idol, ang WBO, ayaw niya, matatanggalan talaga ng belt si Inoue. So, masasabihan pa siyang duwag. Masasabihan pa siya nga, real turtle ka talaga kasi ayaw mo, hindi mo nilabanan si Casimero. Diba? Kaya kahihiyan at gaya sinabi natin mga idol, kung si Champ Casimero ang makakalaban ni Inoue, masasabi mo talaga na may kalalagyan si Inoue dyan. Dahil si Champ Casimero lamang ang may kakayanan na patumbahin at tatalunin sa lona itong si Inoue. Dahil may taglay po na lakas, strategy, skills, at unpredictable movement po ang ating pambato na si Cuadros Casimero. Kung si Casimero at si Inoue ang maglaban sa 2024, masasabi na natin yung mga katanungan at pagdududa ng ating mga boxing fans sa lahat ng sa buong mundo kung sino talaga ang totoong halimaw, diyan na po malalaman natin kung sino ba talaga ang totoong halimaw sa dalawa. Ang tinaguriang Cuadro Alas Casimero na angas ng Pinas o ang tinagurian nilang Monster Kuno ng Japan na matagal nang hinamon na may belt pa si Champ Casimero, ayaw namang lumaban. So sa tingin niyo mga idol, kung there's a chance na maglaban ng dalawa, ano kayang posibleng mangyari? Sino kaya sa dalawa ang mananalo? Ang Monster ng Japan o ang Cuadro Alas Angas ng Pinas, Jandel Casimero? So please comment down below mga idol para pag-usapan natin yan mga idol.